Hi guys! Again, ako ay first night ngayon nung nagkamali ako ng aking duty. Ngayon guys, nakareceive ako ng isang pasyente. Ang pasyente ko ay postpartum. Kumbaga postpartum, ibig sabihin, nanganak na siya. Ang kaso niya is para 5 plus 2, 36 weeks, and ang baby niya is 2.2. Pero sa mother pa rin kahit 2.2. And then previous CS. Tingnan nyo, previous CS siya ha, pero nanganak dito ng normal. Depende, case to case basis kasi. Kaya ganon. Sa atin kasi maraming CS din, no? Dahil depende rin yun sa doktor siguro. Lalo na sa public sa atin, hindi agad-agad pinapanormal ang patient. Kasi wala atang monitoring doon ng CTG. Di ko lang alam ha. Kasi kami dito monitor ng kami ng CTG, lalo pag previous CS siya guys. Tapos, depende naman kung ang sagap ng CS ng patient. Pero dito, as much as possible na kung previous CS siya, gusto nilang i-normal ang patient. As meron din consent siyempre ang patient. Sa atin hindi, no? Kaya maraming iba, kahit naman sinasabi na pwede naman na manganak siya ng normal, gusto namang manggagamot CS agad. Hindi bigyan ng chance yung pasyente na manganak ng normal, di ba? Ganun. So, dito guys, ang ginagamit namin, yun ay leaking siya. Ibig sabihin guys ng leaking, yun ay lumabas na yung panubigan. Ganon. So, for example dito, kung ang lumabas ng panubigan niya, kung kunwari 1 centimeter lang, 2 centimeter, dito sa labor room guys, may ginagawa kami doon, like yung sa tawag doon, i-augmentation namin. Hindi ko alam sa Tagalog kung anong augment para pangpahilab. Okay? Pangpahilab yun guys, na para mga nakang patient. Kasi kailangan, lalo na kung leaking, within, ang leaking guys, kailangan within 24 hours mga nakang pasyente. Kung hindi, magkakaroon siya ng infection yung baby. Or makait namin na machine. Okay? Ito may on and off. Tapos etong rate kung ilan ay pag ano siya guys, pag loris, sibrang loris, yung mga ano yan guys, yung mga hindi previous CS, yung mga hindi grand multi, yan. So nilalagay lang namin yan 6 lang siya guys, 6 ml per hour. Yan. Yan ang loris. Yan lang, ganyan. Tapos ano mo na siya. Pinapakita ko lang sa inyo guys kung ano namin dito para ma-induce yung patient ng ng gamot. Okay, meron din ba isang klase din na yun ay isa ring gamot na ano siya, gel, at meron din isang tawag yung parang capsule na nilalagay dun sa sa pasyente. So, sa ano lang yun, sa susunod ko ano yun, kasi maraming classification bakit nilalagay. Ayun ay, itong sinasabi ko, pinag-usapan natin, yung tungkol sa leaking na inu-induce namin dun sa sa aparato na yun. Yun hindi agad yun guys, nilalagay namin yun, mga low risk patient, like yung pang-una, 2, 3, 4 na mga baby na anak ng pasyente. Pagdating ng 5, 6, 7, 8, 9, 10, tapos previous CS, low na yun guys, high risk na namin ginagawa. Kumbaga, instead na 6, ginagawa namin 3 ml. Tapos pag increase noon, every 20 minutes namin i-increase na naman ng another 6 ml, ganun. Hanggang sa ma-reach nyo na yung contraction.
Kasi meron naman kami CTG guys, so monitor namin. Yung contraction guys yon kung 4 or 3 contraction regular, hindi na namin siya itataas. Kumbaga, i-maintain namin siyang ganon. Tapos yan guys, syempre in pain ng patient, binibigyan namin sila ng sedation. At libre yun ha, libre the guys. Hindi katulad sa atin, parang may bayad. Dito guys, libre. Sabi ko sa inyo, libre lahat. Ultimong diaper ng pasyente. Ultimong gamot na sila lalabas ng hospital. Binibigyan sila ng gamot guys. Paracetamol. Guys, salamat kung may natutunan kayo sa akin. See you. Salamat.